Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So yan, dito po ulit tayo sa ating daily live po no, tuwing 4 PM ng hapon. At patuloy po na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos at matuto. Amen po. So yan, nung nakaraan po ay nagturo na po sa atin yung dalawa nating kasamahan sa nung Monday at Tuesday. Amen. Ngayon po, yung topic natin dito po ngayon bilang pangatlo. Ito po ay kung makikita nyo po dyan, yung title niyan, Churches, Angels, and Missionaries. Pero ito po yung kabuuan niya. Churches are not planned by angels, planted by angels, but by missionaries, of which you and I part. Amen po. Ulitin ko. Sabi niya pong ganon sa pag-aaralan natin ngayon, churches are not planted by angels. So, yung churches daw, o yung church, ay hindi daw siya planted, o kumbaga hindi inumpisahan, hindi itinanim, o hindi itinayo. Amen po. Ng mga angels, o ng mga anghel. Kundi sa pamamagitan ng, sabi niyang ganon, missionaries, of which you and I, amen po, part. Kung saan ikaw at ako ay kaparte nito. Ng alin? Ng church. So ngayon po, yan po yung pag-aaralan natin ngayong hapon na ito at very limited lang po yung time natin kaya medyo magiging mabilis po ako magsalita. Pakihabulin niya na lang po. So yan, bibigyan ko lang po ng tatlong emphasis, yung tatlong part po dito sa pag-aaralan natin. Una-una yung church, angels, and missionaries. Amen po. Ano po ba yung church o churches? Karaniwan, ang alam talaga natin, yan ay church. Ibig sabihin yung building talagang pinananambahan o bahay panambahan. Amen po. Pero bibigyan ko po ng emphasis yung tatlong bagay. Yung church, yung angels, and missionaries. Kasi ang ganda po na itong mga ito. Talagang sila, combination. Amen po. Para yung church ay talagang umabante. At ayan po yung goal ng ating Panginoong Hesus na umabante yung church o yung iglesia o yung kanyang katawan. Amen po. So yan po, yung church, ang ibig sabihin po niyan sa Greek ay ecclesia. Amen. The word church in the New Testament, Greek, is ecclesia, which means called out once. Amen po, or assembly. Sa ibang definition po, ang definition niyan o ang meaning niyan ay congregation. Pag sinabing church, congregation, ibig sabihin samahan, grupo. Amen. O assembly. Pero yung meaning po niyan, pagka yung Bible na yung pag-aaralan, the whole body of Christians believer. Ulitin ko po, the word church in the New Testament Greek is ecclesia, means called out once or assembly. Amen po. Pero yung church ay ginagamit din o nire-refer din sa mga believers o sa ating mga mananampalataya. Kaya the term church, sabi niya ganon, also refers to the people of God. So pagka halimbawa yung church, in-apply na natin sa atin, theological na yon. Amen po. The community of a true believers for all time. It is a living organic movement with the aim of fulfilling God's mission of redeeming the nation. Amen po. Kaya po yung church, pagka sinabing church, yan ay generic term. Pwede yung tayo na mananampalataya, pwede ring hindi. Kasi bakit? Assembly siya o congregation. Amen po. Sa mga ibang term sa Tagalog, kapulungan o kaya pagtitipon. Amen po sa Tagalog. Kaya dito po sa Matthew chapter 16 verse 18. Tignan po natin yung dito po tinatanong yung mga apostol ng mga tao na sino ba si Kristo? Amen po. Sino ba si Kristo? Sa 16, sa Matthew, makipagbukasan po kayo sa akin.
Sa Matthew chapter 16, verse 18, tinanong sila. At pagdating kay Pedro, sabi niya ganon sa verse 18, "And I tell you that you are Peter." Sabi niya ganon ng Panginoon. "And on this rock," sa iba, "upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Amen po. Kasi tinatanong sila sino ba ako? Sabi nila, propeta po kayo, ganito, ganon. Pero pagkadating kay Simon Pedro, sabi niya, Simon Peter replied, "You are the Christ," sabi niya, "the Son of the living God." Amen po. Sabi niya ganon sa verse 16, 17, "And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." 18, eto na po yun. "And I tell you, you are Peter, and on this rock," upon this rock, sabi niya ganon, "I will build my church." So, kung titignan po natin, ang church talaga, ang unang-unang nagtayo nito ay ang Panginoong Jesus. Sabi niya, on this rock, upon this rock, I will build my church. Ang Panginoong Jesus, magtatayo siya talaga ng iglesia niya. Kasi yung iglesia nga, ano yan congregation, assembly, pagtitipon, kapulungan. Basta yan po ay nag-gather together kay unbeliever, kay hindi mananampalataya yan o mananampalataya. Pag nag-gather yan, tinatawag pong church yun doon po sa time nila. Pero nire-refer din po yan sa atin ng mga people of God. Sabi niya ganon, "And I tell you, you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Hindi makakapanaig sa iyo, sabi niya ganon, yung pintuan ng kamatayan. Sabi niya, upon this rock, ako po naniniwala na sa mga verses na ito, ang tinutukoy po dyan ay ang Panginoong Hesus. Kasi bakit? Siya yung living stone at siya yung cornerstone. Na doon tayo magtitipon. Amen po. Doon tayo mabibuild as a church, as a body of Christ. Amen po. Bilang katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga pagka nagtitipon tayo o naggagather tayo, hindi tayo nagtitipon dahilan sa building, dahilan sa church. Amen po. Dahilan doon sa isang panambahan. Hindi tayo nagtitipon doon. Nagtitipon tayo, kaya tayo naggagather. Kasi nga, doon sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi ng Bible, siya yung living stone at siya yung cornerstone. At siya po yung batong panulukan talaga. Nasabi niyang ganon, dito ko itatayo ang aking iglesia. Kaya pagka yung mga tao, yung mananampalataya, nagsama-sama yan. Ibig sabihin yan, pag nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, yan talaga yung tunay na iglesia. Ngayon po kasi marami na talagang iglesia. Amen po, marami na talagang church na lalo na po dito sa atin, sa Pilipinas. Pero may iisang church lang talaga. Ano yon? Yung mga tao na pag nagtipon sila, ang usapan nila ay ang Panginoong Hesukristo. Yun talaga yung totoong church. Kaya nga makikita natin sa mga points niyan, the church is the people of God. Amen po. Yung church, yan talaga ay people of God. Yan talaga ay mananampalataya. Kaya nga kung halimbawa iisipin natin, sila Abraham, sila Moses, si David, belong sila sa church Kabilang sila. Kasi bakit? People of God sila. Congregation sila ng Panginoon. Amen po. O ng ating Diyos. Pangalawa, the church is the body of Christ. Tayong mga mananampalataya, tayo yung katawan at si Kristo yung ulo. The church mission is transform the nation. So ayan po yung mga puntos natin. Pangalawa, yung angels. Ano naman po yung angels? Yung angels, marami rin tayong mababasa dyan. Halimbawa, sabihin na natin ang mga kilala lang talaga dyan, si Angel, Michael. Sino siya? Siya yung nakipaglaban doon sa katawan ni Moses. Amen po. Kasi bakit? Kinukuha niya Pero hindi siya pinayagan ng Diyos doon. Siya rin yung gumapos kay Satanas doon sa Revelation at siya rin yung tumulong kay Gabriel para dalin yung sagot ni Daniel. Amen po. Si Archangel Miguel.
o Michael ang tumulong kay Gabriel para dalhin yung sagot sa panalangin ni Daniel that time. At isa pa, si Gabriel, isa rin siyang angel sa Bible. Siya yung nagprophecy ng 490 years ipapanganak na ang Messiah. At nung pinanganak na nga ang Messiah, pinanganak na ang Kristo, siya na rin yung nag-ayos. O siya na rin po yung nag-arrange. Yung mga angels, ito lang po yung mga talagang madalas na naririnig natin pag pinag-uusapan po yung Biblia. Cherubim. Yan po yung inilagay ng Diyos doon sa Garden of Eden. At yan din po yung nakalukob o yung nakaganon sa Ark of the Covenant. At yan din yung nakabantay o minsan o madalas na bumubuhat po doon sa trono ng Diyos. Doon sa isang sulat sa Ezekiel, nung sinabing umalis yung presensya ng Diyos, ang picture niya, parang yung trono ng Diyos, binuhat ng mga cherubim. Amen po. Kasi bakit? Sila talaga yung nakaantabay o yung nakabantay doon sa presensya ng Diyos. At dito po sa Hebreo chapter 1, amen po, verse 14, sabi niya ganon. Ano nga ang anghel kung ganoon? Sabi niya, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Ano nga daw yung mga angel? Sila'y mga espirito o mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Amen po. Sa Diyos po. Sabi niya, at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Kanino? Sa atin. Ang misyon ng angel ay maglingkod sa Diyos. At the same time, sinusugo sila ng Diyos para tulungan tayo ng mga maliligtas. Kaya nga sabi sa Psalms 91 verse 11, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Minsan, ina-apply natin to sa sarili natin, pero ang point po dyan, yung Panginoong Hesus Kristo, talagang yung verse na yan ay sa Kanya talaga yan. Amen po. Kasi makikita natin yan sa Matthew chapter 4, verse 5 to 6, kinote yan ni Satan. Sabi niyang ganon, di ba iingatan ka naman ng anghel na para yung paa mo ay hindi madupilas. O ibig sabihin, hindi siya matalisod. Amen po. At last na verse po dito sa angels, sa Hebrew chapter 13, verse 2. Sabi niya ganon, do not forget, show hospitality to strangers, for by so it doing some people have shown hospitality to angels without knowing. Kaya nga, pag meron sa ating mga lumalapit or meron sa ating first time nating nakita, nang hingi o kung anuman, o kaya makikituloy, makikiinom, dapat nandoon yung hospitality natin eh. Dapat nandoon talaga yung pagtulong natin. Kasi bakit? Baka mamaya hindi natin alam yung tao na yon ay anghel pala ng Panginoon. Amen po. Minsan madediscern din naman natin yan. Halimbawa, ako po madalas na maka-encounter ng mga tao na halimbawa manghihingi ng pagkain o ng pera. Alam ko naman kung manghihingi ng pera yan at alam din natin kasi meron tayong discerning spirit na tinatawag. Alam naman natin yan kung angels ba yan o hindi. Simple lang, halimbawa manghihingi siya ng pera, manlilimos siya. Pero kung ipangraragbi niya lang o kaya ipangsusugal niya lang, syempre naman yung discerning spirit natin, dapat gumagana naman yon. Amen po? So hindi ka dapat magbigay doon. Kasi bakit? Ibibisyo niya yun eh. Pero kung nakita mo naman yung tao talagang gutom, talagang salat o talagang kailangan niya, tulungan natin. Amen po? Kasi baka mamaya, sabi ng Bible, hindi natin alam, mga anghel na pala yun ng Panginoon. Amen po? So yan po yung sa angels. Pangatlo, missionaries. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Makipagbukasan po kayo sa akin. Ito po yung isang pinakamaganda na talagang inilarawan sa atin ng Biblia o ng Bible. Amen po. Basahin po natin dito. Sabi niya gano'n, 2 Corinthians 5:20. So, verse 20. Tignan po natin. Therefore, sabi niya gano'n, kaya nga, we are ambassadors of Christ. Yung mga missionaries pala, tayo pala ay mga ambassadors of Christ.
Amen po. Ano yung ambassadors? Representative. Kaya nga ang tawag sa atin, madalas sa Bible, church o people of God. At the same time, tayo rin po ay tinatawag na ambassadors. Bakit ambassadors? Kasi sa Tagalog po niyan ay kinatawan. Kaya nga ang ganda po nung title natin kinatawan. Kasi bakit? Si Kristo yung ulo, tayo yung katawan. Kaya si Kristo dito sa lupa, kinakatawan natin. Amen po. Kinakatawan natin, ibig sabihin, nire-represent natin siya sa mga tao na kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari dito sa lupa, kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari dito, na the same time nandoon siya sa langit, ay ayun po yung gusto niya na mangyari. We are representing the Lord Jesus Christ wherever you go. Amen po. Tayo, kahit saan tayo pumunta, kahit sa trabaho, sa negosyo, sa ospital, sa eskwelahan, o kahit saan pa man, bilang mga ambassadors, nire-represent natin ang Panginoong Hesus. Pati yung mga work professions, amen po, kasama yan sa pagpapakita natin na tayo ay ambassador o kinatawan ni Kristo dito sa lupa. Kasi bakit? Dati siya yung nandirito, pero ngayong nasa langit na siya, tayo na yung ambassadors o yung kinatawan niya. Amen? Kaya nga po, sabi niyang ganon sa Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? Kung ano yung gusto mo na mangyari dito sa lupa, tayo yung magpapatupad noon. Amen? Yung Great Commission, isa ang naalala ko dati, may nabanggit ata dyan si Pastor Boy na yan ay marching order. Amen po? Kumbaga, marching order na, kumbaga, yung pagdi-disciple sa mga tao o sa bansa ay talagang mangyayari. Amen? Kasi nung sinabi ng Panginoong Hesus yun, yung Matthew 28:18-20, sabi niya, Go, therefore, make disciple of all nations. Sabi niya ganon, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching to obey His command. Sabi niya, I will be with you always. Amen po. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus yun ay isang prophetic vision. Simula noon at hanggang ngayon, nangyayari pa po yan. At patuloy na mangyayari pa. Amen po. Kaya nga ang ganda nung natin ang ganda ng title natin. Amen po. We are ambassadors. Tayo yung mga kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Amen po. Kaya ulitin ko, sabi niyang ganon, churches are not planted by angels. Talagang hindi yung mga anghel Kasi kung yung mga anghel ang talagang nagplant niyan o nagplanted niyan, dapat magtitipon yung mga tao patungkol sa mga angels. Hindi naman ganon. Kaya ang Panginoong Hesus talaga yung nagtayo nun. At the same time, sabi niya ganon, but by missionaries of which you and I part. Yung Panginoong Hesus na nandirito, talagang nagtayo siya ng iglesia niya, nagtayo siya ng church niya. At ayan po ay yung nandyan sa Matthew 16:18. Pero nung umalis na siya, nung umakyat na siya sa langit, tayong mga missionaries, tayo na po yung mga nagtatayo. Kasi bakit? According to 2 Corinthians 5:20, we are ambassador o tayo ang kinatawan. Amen po. Ng Panginoong Jesucristo. At siya yung ulo. So yan, ganda po ng topic natin ngayon pero hindi ko na po siya ma-overemphasize kasi very limited lang po yung time natin. Isa pa po, churches are not planted by angels but by missionaries of which you and I part. Amen po. Nawa tayong lahat po ay maging parte. Ako, ikaw, tayong lahat ay maging parte ng church para mas marami pa pong lalong makakilala sa Panginoon. Amen po. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa mga napag-aralan po namin.
Dalangin namin, Panginoon Lord, na lalo pa kaming matuto, O Diyos, sa iyong mga salita na iniwan mo sa amin. Dalangin din namin, Panginoon Lord, na ang bawat isa sa amin na ginagamit mo sa ganitong gawain. Dalangin namin, Panginoon Lord, yung knowledge, yung wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At ang Holy Spirit ang siyang patuloy na magturo sa amin ng mga dapat naming matutunan. At sa mga susunod pa, Panginoon, na mga magtuturo, ay maraming salamat po. At dalangin namin sa bawat isa na maihayag yung mga salita mo, Panginoon Lord, na naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yun. Maraming salamat po sa bawat isa. Ganun po. See you po uli bukas. Shout out po. Happy birthday po kay Pastor Boy.